Mapayapang pumasok si Han at si Okad sa mundo ng mga pro player. Habang papunta pa lang sila nito ay napagmasid na ang mata ni Han sa mga batang hamog sa loob nito. At tamang parada lang muna si Han sa kanyang alaga na si Okad o kilalang one car a day. What? Wait the fuck up! Pero pagbaba ni Han sa pogi niyang kotse ay may biglang lumapit na tao at ang pangalan nito ay si Daddy Taiga. Pagkalapit ni Daddy Taiga ni Han, bigla niya itong tinitigan na para bang may balak na sasabihin, ngunit may sumunod dito at ang pangalan ay Officer Adam. Akala ni Han na may masama silang balak na gagawin, ngunit nagkatitigan na sila sa akin na parang wala nang bukas. Hala, legit Han. Obvious ba? Ngunit nagulat si Han na pati si Daddy Taiga na artista ay biglang napatanong at bigla ding nagulat si Officer Adam kahit walang kinalaman sa nangyayari. Ito na kotse nakita ko sa TikTok. Wala kaming pakilala! Ngunit parang nakakilala ata si Officer Adam ni Han. Pero kahit artista si Daddy Taiga ay gusto niya magpa-picture sa kampa ng mga batang hamog, ngunit habang nagpapa-picture si Daddy Taiga ay parang nahanap na ni Han ang kanyang biktima. Ngunit di nila alam na pag ganto ang suot ni Han may kabutihang gagawin. Talaga, Charmy? Kaya nagtanong si Han ni Daddy Taiga, "Saan kotse mo?" "Dito po." Ngunit di alam ni Daddy Taiga na siya na pala ang biktima ni Han. Kaya sumunod si Han ni Daddy Taiga papunta sa kanyang kotse, ngunit pinagpala si Han sa kotse ng kanyang biktima. Biglang inutusan ni Han ang biktima, "Pakibantay kotse ko doon." Ngunit nauto ang biktima at kaya agad naman itong pumunta sa kotse ni Han. Di alam ng biktima na tutulungan lang naman siya ni Han na ayusin ang pagparada sa kanyang kotse dahil pangit ang pagkaparada nito. Ngunit pagkalabas ni Han sa planeta ng mga batang hamog ay bigla niyang naalala na meron pala siyang alaga ng mga langgam sa ilalim ng lupa. Kaya naisipan ni Han na isupresa ang mga alaga niyang mga langgam na nakabili na siya ng magandang kotse, kaya agad pumunta si Han sa lupa. Excited si Han na maipakita sa mga langgam ang bago niyang biling kotse. Sa sobrang excited ni Han, sobrang bilis na ang kanyang takbo. Kaya dumating na si Han na kung saan nakatira ang kanyang alagang mga langgam at inayos na muna ang pag-park nito. Lumabas na si Han sa kotse pagkatapos niyang isurprise ng mga langgam, kaya ang biktima naman ang susunod niyang isurpresa. Yeah, boy. Kaya gumamit na ng mahika na instant transaction si Han. Kaya napunta ulit si Han sa planeta ng mga batang hamog. Nagtanong ang biktima, "Saan mo dinala kotse ko, idol?" Magic. Kaya biglang naglaho ang biktima. Napunta ang biktima kung saan yung mga langgam na alaga ni Han. Kaya panigurado na surprise ang biktima. Kaya habang nasa planetang Namek ang biktima, naglato-lato dance challenge muna si Han sa gilid. Pero alam ni Han na babalik ang biktima dito sa planeta ng mga hamog, kaya tamang lato-lato lang. A few inches later. Di nagkamali si Han na sinabi at bumalik talaga ang biktima, pero di niya inaasahan ang sasabihin nito. Pagdating ng biktima ay bigla niya minura si Han. Ngunit hindi naapektuhan si Han nito kasi si Han ay isang ganap na nonchalant. Ang angas mo. Kaya tinawanan lang ni Han nito, ngunit hindi na kontento si Han sa kanyang ginawa sa biktima at naisipan niya pang i-surprise ulit ito. Gusto mo ba ng totoong magic? Oo. Ngunit naniwala ulit ang biktima at nagpauto ulit ito ni Han. Sabi ni Han, "Tumalikod ka doon sa pader." Sinunod naman ng biktima ang sinabi ni Han at di na nagdalawang isip si Han na gawan ulit ito ng surprise. Napakapangit ng ugali mo! Meanwhile. Bye, have a great time!
Ngunit sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Han sa kotse ay bigla itong naging Porsche Airlines. Bumaba si Han sa kotse at gumamit ulit ng teknik. Bumalik agad si Han sa planeta ng mga pro player pero pinaglalaroan lang ata si Han sa biktima dahil biglang naglaho. Hey, y'all, come look at this. Ngunit natakot si Han dahil papunta pa lang ang biktima sa kanya ay biglang naglaho na parang bula. Ngunit alam ni Han na babalik ulit ang kanyang biktima kaya pumunta siya ulit sa gilid at naglato-lato challenge. Ngunit may isang bajaw na nanghingi ng pera ni Han tapos paiyak-iyak pa ito sa harapan ni Han. Ngunit pagtingin ni Han sa mapa ay paparating pa lang ang biktima kaya binigyan na lang muna ito ng simpleng regalo. A few inches later. Makalipas ang paglato-lato ni Han ay bumalik na ang kanyang biktima at sa tingin ni Han parang mabigat ang pakiramdam nito. Nananatiling kalmado si Han dito para sa paparating ng sasabihin ng kanyang biktima. Putang ina mo! Makikita mo kung sino kinalaban mo, putang ina mo! Naawa na si Han sa kanyang biktima kaya sinayawan niya na lang ito ng paborito niyang sayaw. Whoa.